Nag-iwan ng pinsala ang Super Typhoon Ophel sa Cagayan na direktang tinamaan ng bagyo. Isa sa mga problema ang napinsalang tulay sa bayan ng Santa Ana. Para sa update, live na magbabalita si Brian Basa. Brian, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Maaraw na tanghali, Cheryl. Maaliwalas ang panahon dito sa boundary ng Santa Ana at Gonzaga. Nasa likuran ko yung kasasabi mo lang na San Jose Bridge na nag-uugnay sa dalawang bayan. Nagtatambak ngayon ng lupa ang mga taga-Public Works Department, DPWH po yan, para mapalitan yung mga rampang tinibag ng baha. Isa lang ito sa mga istrukturang napinsala ng bagyong Ophel. Halos iwas-iwas ng malakas na hangin ang mga puno sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan nitong Huwebes dahil sa bagyong Ophel. Ang mga poste ng kuryente halos mabuwal din. Halos walang makita sa mga kalsada. Ang mga nilipad na yero at sanga ng puno nagkalat sa daan. Kahit sa kasagsagan ng matinding hangin at buhos ng ulan, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng Santa Ana Police para mailikas ang ilang residente. Gumuho naman ang mga rampa ng tulay na nag-iisang daan papasok at palabas ng Santa Ana. Nagkaroon tuloy ng 3 metrong agwat ang tulay sa magkabilang dulo. Kaya umaasa ang lokal na pamahalaan na agad itong maiaayos. Sa bayan naman ng Baggao, nawasak ang silid-aralan ng eskwelahang ito. Ganito na lang ang naiwan matapos mag-landfall sa bayan ang Super Typhoon Ophel. Ang iba pang classroom, nagtuklapan ang mga bubong at nasira pa ang mga bintana. Maging ang bahay na ito, pinadapa ng bagyo. Sa bayan ng Bugay, sinuong ng rescuers ang malakas na hangin at ulan para mailikas ang residenteng hindi makalakad. Oh my God, Lord. Hindi naman matigil ang buhos ng ulan bandang hapon ng Huwebes sa bayan ng Amulong. Kaya ang mga residenteng nakatira malapit sa Cagayan River, nagulantang na lang sa bilis ng pagtaas ng tubig. Sa kasagsagan ng bagyo, tuloy-tuloy naman ang Alagang Kapatid Foundation sa paghahanda ng tulong na ipamamahagi sa mga nasalanta. Katuwang nila ang volunteers sa Lyceum of Apari. Ang mga naihandang ayuda mula sa PLDT Smart Foundation inihatid sa 3 evacuation centers sa Apari. Karamihan ng naroon ay lumikas mula sa kanilang bahay sa tabing dagat na inabot hanggang bewang ang tubig. Mag-iikot pa sa Cagayan ang Alagang Kapatid Foundation para maghatid ng tulong sa iba pang nangangailangan. Kaya naman sa mga nais pang magpaabot ng donasyon, mag-message lamang sa Alagang Kapatid Foundation Facebook page. At nasa kabilang dako ng San Jose Bridge, Gonzaga side, ang mga kasamahan natin sa Alagang Kapatid Foundation. So ang ginagawa nila para maihatid o para maidala yung relief packs dito sa Santa Ana side ay tumatawid yung mga volunteer at yung mga opisyal ng Alagang Kapatid Foundation dito sa ilog sa gilid ng tulay. So mamaya makikita nyo rin yan sa Frontline Pilipinas. Tumawid din tayo sa ilog na yan dahil yan lang din ang paraan ng ibang mga tao rito na gustong-gusto o kailangan ng tumawid para makatawid sila rito mula Santa Ana pa Gonzaga at Gonzaga pa Santa Ana. At ngayon, pagkatapos idala lahat ng mga relief packs dito sa Santa Ana side ay idadala na ito sa Barangay Kasambalangan. Isa po yan sa mga low-lying areas sa Santa Ana na pinakamarami rin ang evacuees. Balik sa inyo. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Brian Basa.